What's up sa inyo mga kalid? So Papa Jack Moto here. Welcome back sa ating channel and long time no see guys, no. So as you can see, meron tayong mga RCB parts na i-install natin yan sa ating NMAX version 2 na ABS. So complete set siya ng when it comes sa brake master set. So nandiyan yung ating caliper na S series, 2 piston caliper. Then meron na rin siyang ARM bracket. So kasi yung stock niya is ganito. So nagpalit tayo ng bracket kasi mag-260 mm na brake disc. Tapos next natin dyan is yung master pump, 14 mm siya, mas malaki yung kanyang diameter. Then meron din tayong RCB na Teflon hose, pang ABS siya, no. So dalawang 550 mm, isang 950 mm para sa harap, and then 2000 mm para sa rear na hose. Then lastly is yung ating King drag na 260 mm floating disc. So wala kasi yung ibang like for example sa RCB, wala siya nung ganyan na pang NMAX. So nag-switch tayo sa ibang brand. So gusto ko sana is RCB all the way kasi wala siyang 260 mm, no. So itong caliper na front, pinalitan ko na kasi siya ng bolts na hang. So yung stock niya is parang ano lang, Allen or Torx screw. So pinalitan ko na yan siya. So 2 piston. So included na yung ano niya, brake pads. So ceramic na rin yan. Tapos ito yung arm na bracket. Yan. So very rare to yung ganitong bracket. Nakatsyempo pa tayo ng isa. So galing pa yung Indonesia, no. So check out natin yan. So this one is parang dalawang part siya eh. So unlike doon kasi sa mga S3 and then yung S2, isang ano lang siya, buong set lang siya. So ito combination ng dalawang part. So sa rear, ito naman yung rear niya. So naka hang bolts na rin siya na silver. Tapos ito yung stock na bracket niya ng RCB. I-plug and play lang to sa rear natin, sa likod. So included na rin yung brake pads. Ayan. Then brake master pump, 14 mm. So pang ABS to. So pwede rin siya sa Aerox, pwede rin siya sa yung mga click na conversion. Yan. So 14 mm pump. Tapos yung mga Teflon hose natin, ayan. So isang, dalawang 550. Ito, very rare. Bihira lang din to. Kahit sa mga shop, bihira lang din. Kung meron man, medyo OP na. So, 550 para dun sa brake master papuntang ABS na solenoid. Dalawa yan siya. Then, isang 2,000. Ito para sa rear to. ABS naman to papuntang rear caliper. Tapos, ito is 950 ABS papuntang front na caliper. Tapos yung ating brake disc na King drag. So meron siyang parang sticker dito. Then yan, may mga buttons or nipple na tinatawag. So combination siya, ang color combination niya is white, titanium. Ako bakit titanium to pero parang silver. So may other variant pa to ng mga color pero mas prefer ko yung ganitong kulay para mag-compensate dun sa setup din natin. So di naman kayo mamamali sa pagkabit nito. Yung may ganito is yung harap. Then of course ito sa likod. So this is my first time para mag-install or mag-upgrade ng mga ganitong setup. So samahan niyo ako paano siya i-install. So let's go. Okay, so yun yung motor natin, no? So baklasin muna natin mga dapat baklasin para ma-access natin yung kailangan nating palitan. So ito, tagalin natin to. Tsaka yan. Then dito, papunta dun sa rear. Siguro tanggalin ko na lang din yung tambutso. Then siguro habang nagbabaklas tayo ng mga fairings, tanggalin ko na yung lumang brake fluid. Ipa-drain ko na siya dito, pati dun sa harap. So, natanggal na natin yung mugs. Kabit na natin yung
disc brake. So, yan na yung brake disc natin, no. So, kinabit natin siya sa stock mags lang. Nilalagyan din natin siya ng Loctite sa mismong thread. At isang patak lang. Ayan, lahat. Alright. Para walang kawala. Tapos sa paghigpit, gamitin natin siya ng torque wrench. Pag narinig niyo yung click, okay na yan. Ayan, okay na ito. Okay. Last. Okay. So, balik na natin siya dun sa ating T-post. Balik na natin yung mugs with the 260mm brake disc. So, next natin itong caliper sa harap. Ang 2 piston, tapos may ARM na 260mm bracket. So, lalagyan lang din natin siya ng 2mm na washer dito. So, pang 10mm na screw. Stainless na rin yung ikakabit natin. Gaya nito yung dati yung stock. Gaya niyan yung dati yung stock kinalawang. So, lagyan natin siyang 2mm na washer para hindi tumama yung tornilyo dito sa disc brake. So, yung sa may bolt, sa may bracket, so, check natin kung may sumasayad after natin makabit yung caliper. Lagyan natin ng... Alright, walang tumutunog or kumakalansing. Alright. Again, play na siya. Walang modifications. Okay, so nakabit na natin yung caliper sa harap. Next naman natin itong caliper sa likod. So 14mm lang din tatanggalin. Tapos tanggalin natin yung stock na caliper. Balik natin, pasok natin yung racing buoy na caliper. So nabaklas na natin yung stock na rear bracket. Kabit na natin itong pang rear. So plug and play lang din to, yung same na bracket ng RCV. Yun lang din yung ikakabit natin sa kanya. Ayan, ganyan lang. Ayan, so ganyan lang siya. So balik lang natin yung bolts ng bracket. So okay na yan. So next natin yung master pump. So tanggalin muna natin yung banjo, dalawang allen dito. So same din sa left and right. Tapos lagay natin yung RCB na master pump. Alright, so nakabit na natin yung pinaka brake master pump na 14mm ng RCB. So kahit one finger lang. Alright, 14mm, so mas malaki compared sa stock. So yun lang naman ginawa natin dyan, yung banjo bolt dito, tapos dalawang allen dito. So di naman kayo mahirapan magkabit niya kasi yung bakat dun sa stock na brake master, yun, susundan mo lang din yun siya. So medyo komplikado lang dito yung mga wirings ng Teflon hose. So yun na ang last na ikakabit natin. Alright, so nabaklas na natin yung harap na fairings kasama yung headlight. Medyo pahirapan. So first time na baklas yung harap niyan. Wala kasi tayong mga modifications dyan like MDL. Wala rin siyang loud horn. So stock lang talaga siya lahat. So ang gagawin natin, ito yung mga hose papunta, ito papuntang ano na yan, rear, front na caliper yan. Tapos merong brake master papuntang ABS solenoid.
So ititrace na lang natin siya. Technique na lang ang gagawin natin dyan since first time natin magkakabit nito. Kung saan mo siya kinuha, doon mo lang din siya ibabalik. So for example, ito, ititrace lang natin siya. Then yung ikakabit na Teflon hose ng RCB, susundan mo na lang din siya. So itong dalawa na to, ito yung papuntang brake master, papuntang solenoid. Ito, solenoid papuntang caliper sa harap. Then ito, solenoid papuntang rear. Yan, para may idea lang din kayo kung paano. So lahat yan tatanggalin, pati itong bakal na yan, papalitan ng Teflon hose. So sundan nyo na lang yung video, no? So ito yung sa harap na caliper, papunta dyan. Tapos dito, hindi naman maliligaw. Ayan, may rubber dyan. Dito sa may T-post. Paikot. Ayan. Hanggang dito sa caliper. So kaya magiging tsura niya. Ganun. So may clearance kada pairings kaya hindi magbabibrate yan. So na next natin dyan yung papuntang solenoid ng ABS papunta dun sa master pump, which is ito. Yan. So ito yung dalawang papuntang master pump, 550mm. Okay, 3 down. So isa, dalawa, tatlo. So tatlo na. So chinek din naman namin yung clearance. Okay naman, wala naman tumatama. So last na lang yung sa rear. Ito na lang, medyo umuulan eh. Matayin muna kami. Alright, natapos na yung pagkakalikot natin. Ayan, nakabit na. So testing natin yung harap. Kaya pa, ikat mo nga ito. Okay. Okay. Yes. So hanggang ganito lang, maximum niya na yan. So solid, no? Maximum niya na yung ganyang piga. So konting piga lang, kagat-kagat yung preno. Ito na yung maximum niya, hanggang ganyan. So yun na yung pinaka-setup natin dyan. Yan. Medyo nagkaroon lang kami ng trouble dito. Ito kasi sa rear. Yan. Ito. So diskarte na naman talaga. Ayan, sa rear yan. Pag ganun. Ito. Hanggang dito. Ayan, setup sa rear. So naka-steel na ano yan, na RCB rin yung likod. Alright, so tapos na yung pagkakalikot natin dito, no? So natapos na natin ikabit lahat ng parts. So final output tayo, let's go. So I hope may natutunan kayo dito sa video natin mga kalids. So mabilis ang pag-i-install lang din. Siguro inabot kami ng around 4 hours sa pag-install lahat-lahat na yun. Then kung may questions lang kayo, comment down below. Susubukan nating sagutin yung mga questions nyo regarding sa ganitong setup.
If ever na magdi-DIY kayo, make sure lang na alam nyo yung procedure. If hindi naman talaga kayo fully knowledgeable, much better na doon kayo sa trusted mechanic nyo magpa-install mga ganitong parts kasi preno yan, napaka-importante yan. Kaya dapat pulido ang pagkakagawa. Alright, so see you on our next vlog mga kalids. So, Papa Jack Moto here. Peace out.